Good day everyone, I am Jamel Monedero, a BTBT FSM student. Now I will going to present the module of instructions for the basic competencies and for the qualifications of carpentry and C2 superseded. So together with my groupmates, we will be presenting the module of instructions. In this module of instructions, our qualifications are the carpentry and C2 superseded. It composed of basic competencies. It included the first one, the participate in workplace communication. The second one is the work and team environment. The third one is practice professionalism. And the last one, for the fourth one, is practice occupational health and safety procedures. For the learning outcomes of this module of instructions, yung kinuhaan talaga namin which are the elements. Doon kami nag-select ng different kinds of learning outcomes sa iba't ibang unit of competency for the basic competency. When it comes naman sa basis ng ating assessment criteria, kumuha po kami sa TR ng Carpentry and C2 sa ating naka-include po siya sa ating performance criteria. Kung ano man po ang nakalagay sa ating learning outcomes, one learning outcomes, kung ano lang yung compose na performance criteria na dapat ilagay, yun lang po ang nilagay namin sa aming output for the module of instructions. Good day everyone, I am Jasmine Amparado. So for basic for selecting contents, so yung contents po is kinukuha namin siya sa evidence guide. So specifically po dun sa underpinning knowledge and skills. So dito po kami kumukuha sa mga topics and lesson na kailangan talagang matutunan para ma-meet yung and masagutan ng tama yung assessment criteria. For basic for selecting condition naman po is dito naman po is kinukuha namin siya sa range and variables. So hindi po namin siya kinukopya lahat. Nagseselect lang po kami ng mga items na swak and connected sa topic. So pinipili po namin ito kasi ito po yung tumutukoy sa sources, medium, forms, and situation kung saan gagawin or i-apply yung trabaho. Part ko po ay yung methodologies and assessment methods. And ipapaliwanag ko dito kung ano ba yung methodologies and assessment methods doon sa carpentry and C2. So sa methodologies, ito yung paraan ng pagtuturo, yung mga halimbawa dito, lecture, demonstration, hands-on, and workshop or group activity. Sa lecture naman dito, pinapaliwanag yung mga basic concept tulad kung paano ang pagbasa ng safety procedures. Sa demonstration naman dito, pinapakita dito yung kung ano mga tools na gagamitin. Sa hands-on naman, yung isang trainee tinitignan, yung isang trainee pinapa-actual. Halimbawa, pagputol ng kahoy or pagsukat. Sa workshop naman, sama-sama sila sa paggawa ng simpleng project ba? Kung anong magawa nila. Halimbawa, upuan. Yun ang ginagawa nila. Sa assessment naman, paraan naman to ng pagsusuri. So, mga halimbawa dito, yung mga written test, practical test, and observation, then oral questioning. Sa written test naman, ito naman yung para sa kaalaman. Halimbawa, yung safety rules, types of tools, ganon. Sa practical test naman, pinapagawa dito yung actual task. Example, pag putol nga ng kahoy, parang hands-on activity din, pero practical test yon. Sa observation naman po, tinitingnan ng assessor kung tama ba ang ginagawa habang nagtatrabaho. Doon yan sa
ay doon yan sa hands-on. Sa hands-on niya tayo makikita. Sa oral questioning naman, tinatanong ang trainee tungkol sa proseso o sa paggawa niya. Sa oral questioning naman, umiikot lang din naman doon kung ano yung natutunan mo sa carpentry NC2. And yun lang naman po. Salamat! Integration of 21st century skills for carpentry in situ superseded. Advancements of skills and knowledge that can help to the trainee to gain another or to enhance their skills by this training. And also, it is the application of their skills in their real work or real work situation. So, good day. I am Adrian Padilla, and today we will explain po the competency-based alignment. So, kapag sinabi competency-based alignment, lahat ng part na pag-aaralan mo nakapokus sa isang skill na kailangan sa trabaho, sa actual na trabaho, or sa system ng TESDA. Hindi lang siya basta lecture. Lahat ng matututunan mo dapat may apply mo din sa actual na trabaho. And halimbawa, carpentry NC2 ka, tapos yung competency is hand tools, dapat marunong kang gumamit nun. For the learning outcomes, tamang paggamit ng martilyo at tsaka lagare. Tapos for the activity, tamang pagputol ng kahoy, tapos tamang pagpako. And for the assessment, kung paano mo siya execute ng tama at safe. And kaya masasabi natin na align po siya. Kaya kung ano yung itinuturo, yun din ang pinapagawa, at yun din ang itinitest. So kumbaga, walang labis, walang kulang. Lahat po ay tugma sa skill na kailangan at sa trabaho. Kaya yun ako. Thank you.